Buting-ting session. Buting-ting session. Ayan, ano tayo? Ano tayong bagong CZ. So, lahat ito CZ. CZ made in Czech Republic. CZ. Okay. Itong tatlo, Scorpion. Scorpion itong tatlo. Scorpion, ito yun. 16-inch Scorpion. 16-inch Scorpion. Pang ano sana to eh. Binili ko to pang compete sana ng PCC. Kaya lang, nung binili ko, na-realize ko na lugi ka sa trigger. Kasi yung trigger niya, matigas. Parang Glock. Matigas ng trigger. So, upgrade ka na naman trigger. Kaya yung original na purpose nitong rifle na to, ano itong pistol caliber carbine na to, hindi rin siya natupad dahil hindi ko talaga pinanglaro. Tapos ito naman yung 8-inch version. 8-inch version. Mas madali ito. Drum magazine. Ito, 50 round drum magazine ng Magpul. Ito, linaro ko to once. Uy, nakabukas pala to. Nilaro ko to once sa Batangas. PCC steel match. Kaya lang hindi na naulit eh kasi problema yung oras. Laging nasa trabaho, walang oras. Hindi. Minsan naiisip ko, benta ko na to lahat eh kasi hindi na rin ako nakakapag-compete. Dahil dati, nung nasa kabilang kumpanya pa ako, nakaka-uwi ako 4 times a year. Ngayon dito sa current company, ang hirap umuwi eh. Kaya medyo iniisip ko na titigil na ako dito sa hobby na to. Ito yung pangatlong Scorpion. So nilagyan ko siya ng 4 grip. Pinalitan ko ng BNT stock. Bala ko sanang palitan to ng Strike Industries 4N. Kaya lang, nung nakita kong nahihirapan sila yung mga nagpalit, nahihirapan silang tanggalin yung barrel nut. So, bibili ka pa ng tool, tapos kailangan mo ng vise. Sabi ko kung ako gusto ko kasi ako yung nagpapalit eh. Buting-ting session. Kaya lang nung nakita ko kung gaano katigas yung barrel nut para mapalitan mo yung 4N. Hindi ko na tinuloy. So yung itsura sana nito magiging parang BNT dahil medyo square, magsi-square off yung ganito niya, yung 4N. Tapos kung naka-BNT stock, parang mas mag-iitsura ng BNT siya. Parang yung Strybog. 'Di ba? Yung Strybog parang itsura ng BNT. So siguro kapag anyways, tingnan natin kung itutuloy ko pa rin yung Strike Industries 4N dito. Yeah. Tabi na natin to. Tapos, ito yung old school na CZ75. May old school na CZ75. So, bakal, di ba? Kasi yung mga uso ngayon, di ba, yung puro polymer na piston. Ito yung talagang bakal pa. Ginawa ko siyang single action. Dati itong
double action, single action. Ngayon, ginawa ko na siyang single action. So, ganda. Ganda to. Very reliable. Medyo mabigat lang. Pinalitan ko ng sights. Ganda yung sights niya. Fiber optics yung sights niya. Red and green. Green yung front sight. So, kitang-kita mo kagad. Pag-present mo ng pistol, kitang-kita kagad. Ano? Pero hindi na siya double action, single action. Minodify ko na to. So, tabi na natin to. Ngayon, ito yung main star ng ating buting-ting session ngayon. Dahil binigay ko sa akin ni Noel kahapon. Di ba, kagabi. Ang grips ito nung kagabi. Black na rubber. Pinalitan ko kagad siya ng slim grip na anong material ba to? Yung parang anong basta tawag. Ganda yung grip niya. Slim grip na siya. So ito yung pinaka bago natin na CZ. Tawag dito CZ75 P01 Omega. O diba? Compact pistol siya. All steel. Yung CZ mga all steel. Pero meron din sila mga polymer pala yung CZ-P10C. Ganda rin yung CZ-P10C, CZ-P10F. Yung P09 Nocturne, P07, yan o, magaganda yan. Magaganda yan lahat. So, chamber check tayo. Empty. So, ang kinaibahan nito, meron siyang decocker. So, yan, di ba? Kunyari, i-carry mo siya. Mag-load ka ng isa sa chamber. Tapos, para medyo mas safer siyang i-carry, may decocker siya. Ayan, decocker. Magha-half cock siya. So, pwede mo siya i-store ng ganito sa bag or sa in-waistband. Tapos, kapag, for example, kailangan mong bunutin, may chambered round, may double action, pwede mo siyang iputok with the double action. Ito, double action. Para siyang revolver. Medyo mahaba. Mahaba siya sa double action. Sa unang putok, medyo parang revolver siya. O, diba? So, kunyari pumutok. So, cycle yung slide. Magkakak yung hammer. So, ngayon, single action na siya. Ulit. Pag reset, mas maikli na yung next pull. Yung next trigger pull. So, single action na yung pangalawang putok. Kaya siya tinawag na double action, single action. So, kahit, for example, hindi siya, may chambered round ka, tapos hindi ka naka half cock, kunyari, ganito chambered round ka, tapos hindi mo ginamit yung decocker, binaba mo yung hammer using yung ganito. Medyo delikado to, kaya nila na-invento yung decocker para mas safe. Pero pwede mo rin siyang ibaba yung hammer, pipigilan mo lang siya. So yan, kunyari, di ba may chambered round, naka fully down your hammer, puputok pa rin siya kapag pinul mo yung trigger. Kaya sobrang haba, sobrang tigas na yung full double action trigger. Pero mas safe to i-carry kaysa dun sa mga Glock na striker fired na meron kang chambered round. Tapos magre-rely ka lang dun sa trigger safety. Kaya yung mga Glock medyo, although tagal ko na nagki-carry ng Glock, hindi pa naman ako na-aksidente. Pero mas safe to i-carry. Ang nakikita ko lang advantage ng Glock dito is magaan kasi ito medyo mabigat ito. So, empty weight, di ba? Empty weight, mararamdaman mo na kagad yung heft niya compared sa, let's say, Glock 19, Glock 19X, Glock 43X, Glock 45. Talagang mas magagaan yung mga yun. Pero, mas solid to. Mas masarap hawakan. Mas mabigat. So, di ba? Ano ba to? 15 round mags.
dun sa mga compact 15 round mags. Tapos yung medyo mas malaki, nasaan sa kabali na ba? Ito. Yung old school na 75. Old school na 75, ito parang 16 yata, 16 round mag. So, 16 round mag or 17 round mag. So, mas maikli ng konti ito. Mas maikli ng konti. Dahil compact siya. Pero, pwede mo pa rin gamitin to since pareho silang CC75 model. Yung pang 75B, pasok pa rin siya dun sa P01. Medyo mas mahaba lang siya. So, di ba? Ito yung original. Ito yung old school na 75B. So, ayos na na-deliver sa akin to ni Noel kahapon. Nagkita-kita kami kahapon. So, parang ayos na to. Puno na yung L-top ko. Puno na. Tapos ngayon, naiisip ko since puno na yung L-top ko, benta ko lahat sabay-sabay para wala na akong problema. Lahat ng lahat ng registered firearms ko ngayon, 10 years na sila. So, parang ang next expiration ko is 2033 pa. Parang 5 yata ang mag-expire ko sa 2033. So, medyo matagal-tagal na yun. So, medyo may time ako na pag-isipan kung ibebenta ko na to. Pero ganda. Ganda, di ba? Compact na 75. Oo nga pala. Tingnan mo. Ito yung features nito Ito. Nung binili ko to, hindi ganito ang hammer nito. Ito tinatawag nila na competition hammer for 75 CZ75 model. So pinalitan ko to. Pinalitan ko yung competition hammer. Pinalitan ko yun kasi mas maganda yung itsura niya. Ang pangit nung pangit nung original na hammer nito, parang bilog na. So hindi siya maganda. So ito mas maganda tingnan. So yung sa P09, ang P09 niya is stock. P09 Omega yung P09 Omega stock, naka competition hammer na. Tapos, di ba mas naging pogi siya nung pinalitan ko ng grips, slim grip. Mga bang tawag dito, hindi ko makalimutan kung anong material Yung ginagamit nila sa handle ng mga knives. Handle ng mga knives. Ang tawag. Anyways, hindi ko matandaan sa ngayon Tumatanda na ang tito nyo. O, di ba? Ganda. Gusto ko sanang disassemble sa harap. Kaya lang medyo matigas pa siya Tinry ko siyang i-disassemble kagabi para i-oil ko yung rails, yung hood, yung barrel hood, yung lug. Kaya lang ginawa ko na siya kagabi kasi medyo kailangan mo ng tools matigas pa. Matigas pa tanggalin. Kaya mahirap siyang gawin in front of the camera. Pero ito yung bago nating siguro after mag-expire nung PTC nung G45 tsaka gagamitin ko ito naman ang ipiptc ko. Tatry ko to i-carry. Kasi di ba, sabi ko nga mas safer siya i-carry with a decocker. Ayan, so kunyari 1 in the pipe plus 15 in the mags. Tapos yung mas safer siyang i-carry sa yung first shot mo, double action yung first shot mo. So sa tingin ko compared sa Glocks, mas mas safer to sa negligent discharge. Kasi hindi mo alam kapag kunyari nakasabit sa bag, sumabit yung trigger sa kung saan, tapos ang trigger safety although naka-holster naman yun, kaya hindi rin naka-holster din sa bag, so hindi rin magkaka-aksidente. Pero
Yun nga, pagka-explain ko kanina, yung double action, first shot. So, mas safer to. Sa tingin ko, mas safer tong i-carry. Disadvantage lang niya, mabigat. Pero ganda, di ba? Ganda. O yan, so lahat yan, CZ natin lahat. Hindi ako nagsisisi sa ZZ eh. Parang ang CZ, yung mga binibili kong patid, CZ, Glocks, STI, Strymog, CMMG, lahat reliable eh. Wala akong problema sa jam, wala akong problema sa malfunctions. Sa atin, tinetesting ko siya talaga lahat. Talagang minimake sure ko na kaya kong itama lahat. Kaya nung bagong bili ko yung 43X, tas hindi ko siya matama, nakaka-frustrate eh. Parang, kaya inayos ko siya talaga. Nung tinesting ko na siya kahapon, yung 43X, tama na siya sa plate, tama na siya sa alpha zone. Witness si Romel nung yung homeboy natin sa arms war. Hindi ko na video eh, kasi mas binideo ko yung testing ko nung AR500 plates natin. Pero ito yung bago nating pistol. Bago nating pistol na PO1 Omega. O di ba para siyang alam mo, yung maliit na SPO1. Yung kung natatandaan niyo yung mga SPO1 Shadow 1. Ganun yung naaalala ko sa kanya kasi parang long dust cover compared mo dun sa CZ75B na short dust cover. So yung slide niya medyo panipis sa dulo. Ay yung dulo niya medyo panipis na yung frame, di ba? Wala nang frame sa dulo. Ito parang nare-remind ako dun sa parang maliit siya na SPO1. SPO1 Shadow 1, parang gano'n, di ba? Yung nare-remind ko dito. Pero hindi ko pa siya napuputok. Pero sa hawak, so far, tuwa ako eh. Sinasabi ng mga tropang Glockers, kasi syempre, di ba, mga Glockers yung mga, nakita-kita kami kahapon, mga tropang Glockers. Pampulis daw. Kasi mga polymer boys kasi yung mga yun. Lalo na isa, yung kumpare ko. Lahat doon pangit eh, except Glock. Tsaka HK, kasi meron siya HK. Although maganda talaga yung HK USP niya. Mahal yun, hindi ko kayang bumili nun. Pero ito okay ito. Pampulis daw to. Pero sa tingin ko hindi naman. Ako nagagandaan ako dito. Okay, so yung puting-ting session natin for CZs. CZPO1 Omega. Ganda. After mag-expire ng PTC ko sa G45, subukan ko to. Ito naman na i-carry ko. Kahit medyo mabigat. Nasa bag naman eh. So ito i-carry natin. Okay. Buting-ting session for CZ. Ayos na.